Okay, sagutin natin punto per punto no yung vlog ni Kong TV. Okay? Sabi niya in order to lose weight kailangan mo mag-calorie deficit na tinatawag. So, you need to understand na ang nagko-contribute sa weight gain or sa weight loss, hindi calorie or hindi calories, no? Ang nagko-contribute diyan whether pagbigat or paggaan ay tubig, taba at muscle. Okay? Yung calorie, walang ganun. So, pag nag-build ka ng muscle, bumibigat ka. Pagka nag-burn ka ng muscle, gumagaan ka. Pag uminom ka ng tubig, bumibigat ka. Pag umihi ka, gumagaan ka. Pag nag-accumulate ka ng fats sa katawan, bibigat ka. Pag nagsunog ka ng fats sa katawan, gagaan ka. So, walang bearing yung calories doon. Calories, basically, just a pure attempt no, ng mga physicists to measure yung energy in at energy out sa tao. But, technically speaking, walang contribution ng calories sa paggaan o sa pagbigat natin. Tubig, taba, at muscle ang nagko-contribute. So, yung calorie deficit daw, no? Napaka-importante daw kasi yun daw yung magiging dahilan kung bakit ka papayat. So, again, no, kasasabi ko nga lang, walang bearing yun. Ang dahilan kaya tayo papayat is because nag-burn tayo ng taba. Ang opposite ng taba is payat, di ba? So, basically, kaya tayo papayat, it's not because of calorie deficit. It's because of burning fats, no? Stored fats. Yung mga taba-taba na nakaimbak sa atin. Kapag sinunog natin yung stored fats, doon tayo gagaan. Okay? Yung isa niyang sinabi, let's say for example, kinokonsume mo sa isang araw para mabuhay ka is 2,500 calories. So tatanggalin yung 500 doon. Magiging 2,000 calories na lang yung matitira. Tapos, ano daw mangyayari sa katawan mo kapag 2,000 calories lang kinokonsume mo? Linawin natin. Yung calories na yon, hindi yun yung kailangan natin para mabuhay. Na kapag hindi tayo nakakain ng 2,500 calories, for example, no, doon sa sample niya, mamamatay tayo. No. Yung calories na yon, yun yung requirement natin to function for the day. Okay? Sinabi na nga niya sa sample niya, bawasan ng 500. So, ibig sabihin, pag binawasan ng 500, paano tayo mabubuhay? Diba? Kung 2,500 yung kailangan mo para mabuhay. Hindi. So, dapat malinawan natin yun, no? Yung 2,500 sa sample niya, depende kasi yan sa height, depende sa age, depende sa gender, etc. So, yung, for example, yung 2,500 na yun, no? That's our caloric requirement para mag-function. Now, as to where do we get yung ganung equivalent ng energy, whether dietary ba, or sa pagkain, or stored, that's up to us. Okay? That's up to us. So, for example, ang requirement natin, ng katawan natin, to function is 2,500 calories. So, we can use our stored energy para dun sa 2,500 na yon. Meaning, kahit hindi tayo kumain for the day, mag-OMAD tayo, o kung ano man ang tawag, no? Kung hindi tayo kakain, hindi tayo bigla nalang bubulagta at mamamatay. Hindi ganun yun, no? So, ang gagawin ng katawan natin is kukuha siya ng enerhiya sa loob, which is around equivalent to 2,500 calories more or less. Now, merong dalawang source of energy na nakastore sa katawan natin. Pag wala tayong kinain, hindi susunog galing sa pagkain ng enerhiya. Kasi wala eh. So, no choice yung katawan mo kundi maghanap ng energy, mag-source out. So, saan siya kukuha? Sa stored. Dalawang uri yung energy na nandun sa katawan natin. Glucose and fats na inaantay na gawing ketones. So, basically, kapag meron pang stored glucose, meron pang nakaimbak na glucose, at wala kang kinain, yun yung unang gagamitin ng katawan natin, yung glucose na nakastore. Kapag fully depleted na yon, that's the only time pa lang na i-access ng katawan natin yung stored fat natin as energy. So, kunwari, wala tayong kinain. Tapos, wala na rin, depleted na rin yung glucose natin, glucose storage sa glucose storage. So, mapipilitan yung katawan natin na i-access yung fat at gawing ketones para yun ang gamiting enerhiya na equivalent more or less doon sa 2,500 na sinasabi ni Kong. So, ganun yun. Yun nga, no, in relation doon sa kanina. Sabi niya, yung stored fats, medyo may tama eh. Medyo meron siyang idea eh. Okay na eh. Spaghetti pataas pababa lang eh. Meron na siya idea eh. So, sabi niya,
gagamitin yung stored fat. Pero ito kasi yung nangyayari. Kapag kumain tayo, hindi i-access ng katawan natin yung stored fat. Tigil yung fat burning. The only time that our bodies would use the stored energy is when dietary energy is not present. So, ibig sabihin, kung wala tayong kain, naka-fasting tayo, that is the only time na magkakaroon ng energy sourcing sa loob. Again, kung glucose man yan, glucose muna. Kung wala ng glucose, taba na lang ang natitira, taba. But ang bottom line, hindi magkakaroon ng energy usage sa katawan natin if meron tayong kinain. Meaning, kung 2,500 calories yung supposedly kinakain natin at nag-2,000 ka, tapos 2,500 ang kailangan mo, kukuha siya ng 500 sa loob. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. So, kung ano yung kinain mo, doon siya kukuha. And hindi yan 1:1. Hindi yan 1:1. Okay? Yung calorie is not 1:1. Dumedepende ang calorie na yan sa quality ng kinakain natin. Hindi pareho ang 2,000 calories ng donut versus 2,000 calories ng steak. Magkaiba yun. Magkaiba yung mga triggers na mangyayari sa katawan natin. Basta komplikado yan. Iba yung trigger, iba yung mga hormones na matitrigger sa 2,000 calories ng donut versus 2,000 calories ng longganisa, for example. Iba. Iba yung magiging trigger sa hormones. Iba yung magiging trigger sa craving, sa satiety. Iba yung magiging pag-imbak, no? Pag-store ng energy at kung ano-ano pa. Hindi yan 1:1. Okay? So kapag kumain tayo, yung caloric requirements na sinasabi niya, yung 500 na kulang, hindi yun kukunin doon sa taba. Lalo na kung meron ka pang glucose storage. Kung meron ka pang glucose sa storage. No? Hindi ganun yun. Turned off yun. Lahat ng enerhiya mo, manggagaling dun sa kung ano yung kinain mo. Yung bakit daw 500 calories, no? Kasi nakafocus nga sa calories eh. So bakit 500 calories ang dapat tanggalin? Kasi yun daw yung healthy way na pagda-diet. Ang pagka-calorie deficit is not a diet. When you say diet, the word diet, it means ano yung uri ng pagkain mo. Ano yung way of eating mo. Hindi ito yung gaano karami ang kinakain mo. Diet is, ano ka ba, keto ka ba, paleo ka ba, vegetarian ka ba, vegan ka ba, carnivore ka ba, etc. Yun yun. Ang diet, hindi yan na kina-quantify mo yung pagkain. Hindi yun. Hindi yan yung gaano katagal ka naka-fasting. Iba yung fasting, iba yung diet. Iba yung quantity ng pagkain mo. Iba yun. Ano yung uri, ano yung quality, ano yung kinakain mo. That's the diet. Now, as for the last, no, yung 500 calories at tatanggalin daw every day, no, multiplied by 7 days. Basically, multiplied by 7 days, that is 3,500 calories. Old notion yan, na ang 1 pound is equivalent to 3,500 calories. Again, hindi yan 1:1. Okay? Hindi yan 1:1. So, minsan, sa isang araw, mas mabilis ang pagsunog mo ng enerhiya than kahapon. Or probably, mas mabagal ngayon. May hormones tayo that affects positively and negatively affects how our bodies, no, function every day, how we burn fats, at kung ano-ano pa. But, galing talaga mag-compute si Kong, no? Sa pagdating sa numero, magaling talaga mag-compute, talagang pangmayaman ang datingan. So, I hope gets nyo, at I hope gets ni Kong, no? Kasi marami siyang followers. Sayang, no? Kung hindi natin may educate yung followers niya ng tamang impormasyon about LCIF.